God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Lunes, September 29, 2025. At bago po tayo magsimula dito sa God's morning, nais ko po munang batiin ng 28 years ang aking asawa sa aming wedding anniversary. Okay, sa isang mapagpalang anniversary sa kabutihan ng Panginoon. At ngayon po, ang ating pag-uusapan ay mula sa 1 Timothy chapter 2. Dalawang verse po tayo ngayon, verse 5 and 6. At ito po ay pamagatan nating from separation to salvation. The mediator role. Sino nga ba yung mediator na ito at anong role na ito? Pag-uusapan po natin ngayon. At ngayon po sa ating pagbabasa ng talata at sa ating pong panimula, tayo po ay pangungunahan ng aking partner at pangbasahin ng talatang ito. God's morning mga kapatid. Bago po ako bumasa sa talata ay babatiin ko din ng aking asawa ng 28 years wedding anniversary. So, yun po. Maraming salamat sa iyo. At ganun din po ay babasa na tayo dito sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito, ngayong umaga. Ito po ay ang sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6. 5. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. 6. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli namin pag-aaralan ng iyong salita. Panginoon, maraming salamat po at kami po ay sasamahan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan naming mabuti, maintindihan namin, Panginoon, at mabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso sa aming mapag-aaralan ngayong umagang ito. I-guide mo po kami, Panginoon, pangunahan mo po kami sa aming mga pang-araw-araw na gagawin ngayong maghapon na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa itong aming mapag-aralang ito ay aming maging sandata mula sa kaaway, Panginoon, at maging aming gabay upang malakaran namin ang daan papunta sa iyo, Panginoon. Nawa ito ay tumimo sa aming puso at sa aming isipan. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin ng Diyos at sa ating talakayang ito mula po doon sa 1 Timothy ay basahin ko ulit sa Amplified Version. Ang sabi doon, for there is only one God and only one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Sa verse 6, sabi din, who gave himself as a ransom. It means a substitutionary sacrifice to atone for all the testimony given at the right and proper time. So napakagandang passage po nito na nagpapatungkol sa atin. Yung sabi nga parang self-explanatory na Pero ano nga ba ang ibig sabihin po nito? From separation to salvation, the mediator's role. Dito kinikilala po nito na dati tayo po ay separated sa ating Panginoon Diyos dahil sa kasalanan. At yan po yung alam naman natin, yan yung sa Genesis 2 hanggang chapter 3 na nagpapatungkol doon sa pagtukso ng dyablo. That's kind of separation. Yung pinili nating magkasala, in spite of the sabi nga ay paalala ng Diyos, yung lahat ng bagay ibinigay na ng ating Panginoon Diyos at doon ay magkasala pa rin ng tao.
Alam na natin yan. Yan yung pagkakasala mula kay Eva at Adan. Kaya nga po, ito yung pagkilala ng separation mula sa Panginoon Diyos dahil sa pagsuway sa kasalanan. Anumang pagsuway, minsan, diba, sa buhay natin, kung sinusuway natin yung salita ng Panginoon Diyos, kaya nga tayo nag-aaral ng Biblia, it means ito yung pagsuway. Anuman, sino man, hindi yan dahil sa ano ang iyong katatayuan. Kundi dahil sa anuman ang pagsuway, nandun ang separation. Kaya nga po, ipinapakita dito yung solusyon. Ano po yun? Sabi nga yung salvation o yung kaligtasan na naging posible dahil sa mediator. Sino po yun? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon at tagapagligtas, si Jesus Christ. I-breakdown po natin ang talatang ito. Bago po dumating ang ating Panginoong Hesus, sabi nga, may malaking agwat. At sa pagitan ng isang banal na Diyos at makasalanang tao. Kanina nabanggit natin yung original sin, from naminanan natin, ating mga descendant, kay Eva at Adan. Hiwalay tayo. At hindi natin kayang tawirin yung agwat na ito sa sarili nating kakayahan o galing. Pero ang Diyos, sa sobrang pagmamahal niya, di po nagbigay po siya ng isang paraan. Nagbigay po siya ng paraan, natatanging paraan. Ano po yon? Isang mediator. Isang tagapamagitan na pwedeng magbalik sa atin, sa ating Panginoon Diyos, sa Kanya. Hindi lang to basta magandang idea, kundi ito po ay isang pinakasentro ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga dito ipinapakita sa atin ng Panginoon, ano nga ba yung pananampalataya meron tayo? Minsan dyan natetest yung pananampalataya. Alam niyo yung test ng pananampalataya, kapag dumarating tayo sa mga pagsubok, ano ang attitude natin? Kaya nga tingnan natin yung bawat part ng talatang ito dito sa 1 Timothy 2, 5 and 6 para mas ma-appreciate natin yung mensahe ng ating devotion for today. Doon sa verse 5, sinabi niya doon, for there is only one God. Ito po ay nagpapakita ng foundation ng monotheism. Dito nagsimula ang lahat. Ang monotheism po ay, sabi nga, ang isang Christianity ay nakatayo dito sa monotheism. Ano nga ba itong monotheism? Ang monotheism po yung paniniwala sa iisang Diyos. At isa lang talaga. Isa lang po sila. Pero sabi nga, merong divinity. Our Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Sabi nga, dito, ito yung pinapakita po ng ating Panginoon that there is one God, in three person. Yan po yung divinity. At dito, makikita natin na ang mga Kristiyano, tinanggihan ito yung tinatawag na polytheism. Meron po kasing mga paniniwala na polytheism naman. Ibig sabihin, paniniwala nila sa maraming Diyos, maraming santo. Ang tawag po dyan, polytheism. Ang tunay na Christianity ay hindi po naniniwala doon. Dahil ang pinaniniwalaan lang po ng Christianity ay ang bagay po na kung saan naniniwala tayo sa isang Diyos na may tatlong persona. Our Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. At ang polytheism, yan yung mga paniniwala na maraming Diyos. At kahit anong idea na may ibang mga bagay. Parang halimbawa, kalikasan, espiritu, o tao, na dapat sambahin imbes sa isang Diyos. So pagka po ganon, ang tawag po doon is polytheism. Ito po yung Diyos na sinasabi natin na lumikha, nag-alaga, at may pinakamataas na authority sa lahat. Siya ang sovereign, makapangyarihan, at nakakaalam ng lahat. Sabi nga doon, exclusivity. Ibig sabihin, yung word na only ay napaka-importante po. Ipinapakita nito na walang ibang Diyos na pwedeng lapitan para sa kaligtasan. Wala po. Only one. Walang ibang Diyos na pwedeng mag-offer ng tunay na redemption. Only one. Dito, naiiba ang Christianity. Sa ibang paniniwala na nagpo-propose ng ibang daan para sa spiritual fulfillment. Sabi nga, bold claim ito. Isang matapang na pag-claim. Pero ito yung puso
ng pananampalataya natin. No? Makikita po natin dyan, no? Ang mga katangian ng nag-iisang Diyos na to. No? Ito yung isang Diyos na sinasabi natin na pag-aaralan po natin sa Bible na banal, matuwid, mapagmahal, maawain, at mapagpala. Yan po yung Diyos na tinutukoy natin. Hindi siya malayo at walang pakialam. Siya yung Diyos na gusto ng relationship sa atin. Kaya nga doon sa sumunod na talata, and only one mediator, sabi doon, between God and mankind. The man Christ Jesus, sabi doon. Ano nga ba yung role ng mediator? Ang mediator ay yung go-between, yung sabi nga ay parang nag-uugnay sa tulay na nakakonekta sa dalawang party na magkahiwalay. Ganun po naging role ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin po natin yung siguro isang diplomat na nag-uusap para magkaayos ang dalawang bansa. No? Parang ano lang yan. Parang Russia at pangalan nito. Yung kay Zelensky. Yan po yung halimbawa, meron pong isang mediator, o yung lawyer na nagre-represent sa client niya at sa court, yan po yun. Yan po yung mediator. Dito yung mediator ay yung nakakonekta sa banal na Diyos at makasalanang tao. Sino po yun? Yung Diyos Ama at tayo bilang makasalanan. Na kung nandun ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng tulay para lahat ng ating pwedeng sabihin ay makarating sa Diyos. Bakit kailangan ng mediator? Ang kasalanan, sabi nga, gumagawa ng malaking division sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sabihin, kung nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakaroon. Ibig sabihin, nagkakaroon ng separation sa Lord. Ang Lord, omnipresent. Nandoon siya. Pero yung isipan natin, puso natin, pagsunod natin, ang layo sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Di ba? Pansin natin, pag nakagawa tayo ng kasalanan, parang nandoon sa atin yung separation. Yun yung paglayo na nararanasan natin. Ang Diyos natin, sabi nga, ang perfect at matuwid na Diyos. At ang kasalanan ay paglabag sa perfect standard niya. Kasi nga po, ang kasalanan ay kaaway niya. Ang kasalanan na siyang naghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Kaya di ba pag nakakagawa tayo ng kasalanan, parang tila natin nandun tayo sa isang madilim na lugar. Tila nandun tayo sa isang kawalan. Parang nandoon tayo sa kabagabagan. Tama ba? Anxiety, depression, na nagdadala ng spiritual death sa buhay natin. Hindi natin kayang kitain o earn yung daan natin pabalik sa Diyos. Dahil kahit yung pinakamagandang effort natin, may bahid pa rin na kasalanan. Ang uniqueness ng ating Panginoong Jesucristo as mediator, again, yung word na only ay napaka-importante. Dahil sinasabi nito na si Jesus Christ lang ang nag-iisang mediator sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tanong, tinanggap mo na ba ang mediator na ito bilang iyong Panginoon tagapagligtas ng buong puso? Dahil kung tinanggap mo ito, nasa iyo yung obedience. Sabi nga, walang ibang religious figure, walang santo, walang mabuting gawa, walang self-improvement na pwedeng gawin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya kayang pumagitna sa Diyos. Hindi niya kayang gawin yon. Dahil only Jesus Christ can do it. Hindi yung mga ribultong yan o yung mga taong yan. Kaya nga, the man Christ Jesus, sabi doon sa talata, sabi, He is fully God and fully man. Parang simple lang to, pero napakaraming theological significance. Ano po yun?
about, una, humanity. Hindi lang basta divine being ating Panginoon Sus na nagpanggap na tao. Totoo siyang tao, ipinanganak ng isang babae at naranasan niya yung saya at lungkot ng buhay. Imagine natin, bago pa lang siya ipinanganak, di ba, sa sabsaba na. No? Naintindihan niya yung struggle natin. Kaya nga kung siguro masasabi natin, hindi man ako naunawaan ng Diyos kasi siya nandun sa taas, ako nandito sa baba. Bumaba siya 2,000 years ago. At naranasan niya ang naranasan mo. Kaya kung meron tayong mga struggle sa buhay, mga circumstances, alam yan ng Diyos. At yung nararanasan natin ay wala sa kalingkingan ng naranasan niya. Pero gusto niya maging parte ng buhay mo. Ng buhay natin. Upang maranasan natin ang kanyang pagpapala. Naiintindihan niya yung struggle natin. Yung temptation natin. At sakit dahil sa naranasan din niya. Sabi nga doon sa Hebrews 4 verse 15, ang ating pinakapinunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Amen. Napakalinaw, no? Sa lahat ng paraan. Kung sa kala natin ngayon, may mga tukso tayong naranasan na hindi natin kayang idulog sa Kanya, nagkakamali tayo. Kailangan nating lumapit sa Kanya as mediator. Siya yung tagapamagitan natin na naranasan niya ang lahat. Kaya ang ating Panginoong Kristo ay maawain at sabi nga, relatable na mediator. Nakaka-relate siya. Sabi nga, sinuot niya yung sapatos na meron ka. Ibig sabihin kung ano yung nararanasan mo, yun din yung naranasan niya as humanity. Wala tayong kayang ipagmalaki sa Diyos. Dahil kung iniisip mo mas aba ka ngayon, mas api ka ngayon, naranasan din niya ng Panginoon. Pero hindi siya nagkasala. Ni minsan, hindi siya umiwalay sa Diyos. Kahit siya ay Diyos. At dito makikita rin natin yung deity. Kahit na ating Panginoon Sus ay fully God. Tao siya at siya Diyos din. Meron siya ng lahat ng katangian ng Diyos. Ano po yun? Omnipotence. Ibig sabihin nun, He is all power, omniscience, He knows everything, and omnipresence. Lahat nandun siya. At nandun din sa Kanya ang holiness, ang kabanalan. Hindi lang siya basta magaling na teacher o prophet. Siya ay Diyos. He is God incarnate. Diyos na nagkatawang tao. Ipo, basahin po natin yung John 1 verse 1. Tapos talon tayo sa John 1 verse 14. Nang pasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen. Pinakita po doon at nabasa natin. In the beginning, andun siya. Ang salita at ang salita ay siya. Nagpapakita ito ng deity ng ating Panginoon Diyos. Na noon pa man, ang likhain ng mundong ito, nandun na yung Panginoon. Kaya nga, wala tayong kayang itago sa Panginoon Diyos. Alam niya yung nangyari noon at alam niya yung nangyayari ngayon. Alam niya ang bawat pangyayari at detalye sa buhay natin. Alam niya nasasaktan ka. Alam niyang nahihirapan ka. At gusto ng Panginoon
na bumalik tayo sa Kanya. Lapitan natin siya. Magtiwala tayo. Anuman ang ating kinalalagyan ngayon. Yun ang divine nature ng ating Panginoong Kristo. Na nagbigay ng sacrifice niya. Ng sacrifice na ito na nagbigay ng infinite value at power para bayaran yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Sabi nga, that is perfect combination. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay parehong Diyos at tao. Kaya siya ang the only qualified na maging mediator. And He is the one. Isang Diyos o sabihin na natin, isang God-man, no? Na pwedeng mag-represent sa Diyos at sa tao at pagkasunduin sila. Kaya nga naging tao siya para maging representative natin. Even kahit siya ay Diyos. Para sa atin, kilalanin natin ang Diyos Ama. Tanggapin natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Dahil siya lang ang daan para makilala natin ang Diyos. Dahil siya lang ang daan para makarating tayo sa kinalalagyan ng Diyos. At yan ang tulay na nagbibigay ng kasunduan kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Kaya nga doon sa verse 6, sinabi niya doon, who gave Himself as ransom, as substitutionary sacrifice to atone for all. Para sa ating lahat. Ano nga ba ibig sabihin ng ransom? Ang ransom ay presyo o sabihin natin ay kabayaran para palayain yung bihag o tubusin yung nawawala. Diba parang tayo, yung bihag na yun, bihag ng kasalanan, bihag ng kakulangan, bihag ng kakulangan ng kaalaman sa Diyos, kakulangan ng relasyon sa Panginoon Diyos. At tayo rin yung nawawala na natagpuan ng Panginoon Diyos. Tayo yung nawawala dahil tayo dati ay nandoon, nagtatampisaw sa kasalanan, nagtatampisaw sa kawalan, nagtatampisaw sa mga bagay na tila nagre-rebelde sa Diyos. Na tila minsan sinisisi natin ang Diyos dahil sa sitwasyon na meron tayo. Sa case natin, bihag tayo ng kasalanan at ng consequences nito. At binayaran ng ating Panginoong Hesus yung presyo para palayain tayo. Ano nga ba yung ibig sabihin ng bihag ng kasalanan? Ang kasalanan po ay hindi lang paglabag sa rules o estado ng pagkaalipin. Alipin tayo ng sinful desire natin at hindi natin kayang kumawala. Ang kasalanan ang siyang nagdadala ng spiritual death at eternal separation sa Diyos. Kaya kapag nabanggit natin kanina, di ba, pag nagkakasala tayo, parang feeling natin, ang layo-layo natin sa Panginoon Diyos. Pero, there is a substitutionary sacrifice to atone. Ano po yun? Yan po yung puso ng gospel. Dito, makikita natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo as a core. Ginawa niya sa cross. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John 19 verse 30, di ba? It is finished. Naganap na. O sa Greek word ay tetelestai. Siya ho ang naging substitutionary. Sabi nga doon sa word. Kinuha ng ating Panginoong Hesus yung pwesto natin sa krus. Hindi siya nagkasala. Tayo nagkasala. At siya ang nabayubay sa krus. Kusang loob niyang tinanggap yung punishment na dapat sa atin dahil sa kasalanan natin. Siya yung naging substitute natin. Inabsorb yung galit ng Diyos at sinatisfy yung justice niya. O yung justice ng ating Panginoon Jesucristo. Na-satisfy niya yun, na-fulfill niya yun.
Sabi nga doon sa Isaiah 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya, at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen. So yun yun. Yun yung nakita natin, Passion of the Christ. Actually, kulang pa yun eh. Dahil ang sabi nga ng libro, halos hindi siya makilala eh. Diba? Pag pinapanood natin yung Passion of, yung tuwing, ano ba yun? Holy Week. Holy Week, no? Diba? Passion of Christ, no? Nakita natin yun. At yun yung atonement. Yung pagbabayad, no? Pagpapatawad at pagtakip sa kasalanan. Sabi nga, tayo na yung nagkasala sa Kanya, siya pa rin ang gumawa ng paraan para maligtas tayo. Dahil madumi ang isipan natin at hindi natin kayang lumapit sa Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng sacrifice na ito ng ating Panginoong Jesucristo, binayaran ng ating Panginoong Jesus yung kasalanan natin. Ibig sabihin, binayaran niya yung penalty na ibinalik yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos. Bayad na. It is done. Yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang, sabi nga, naglinis sa lahat ng ating kasamaan. 1 John 1 verse 9. 1:9. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. So siya po yung Diyos na tapat at matuwid. Ibig sabihin, He is just. Matuwid siya. Hindi niya ikukonsinti ang kasalanan mo. Kaya nga, dito makikita natin yung cross, kung paano ang act of love ang naging hustisya. Sa cross, sabi nga, nakita natin yung pagmamahal ng justice ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos na nag-motivate sa ating Panginoon na ipadala yung anak niya, ating Panginoong Jesucristo, para mamatay para sa atin. At yung justice niya na nagsatisfy nung binayaran ng ating Panginoong Jesus yung buong penalty para sa mga kasalanan natin. Diba, the Old Testament, kita natin yung mga sacrifice ng mga hayop. Nasabi doon sa talata, diba, for all. Sabi nga, universal offer. Individual response. Yung praise na ito na for all ay napaka-importante. Ibig sabihin, yung offer ng salvation ay binigay sa bawat tao sa mundong ito. Kahit anong background mo, kahit ano pang pinagmulan mong culture o ethnic, no? O yung ethnicity na tinatawag, o kahit ano pa yung nakaraan mo. Walang pinili ang pagmamahal ng Diyos. At available yung forgiveness ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Hindi po automatic ang salvation. Pero yung for all na sinasabi dito, hindi ibig sabihin na lahat automatically saved. Dahil hindi naman po lahat kumikilala sa Panginoon Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang salvation is a gift na dapat nating tanggapin personally sa pamamagitan ng faith sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya doon sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, sabi nga po, dapat nating kilalanin
yung mga kasalanan natin. Mag-repent po tayo. Ano po ibig sabihin ng mag-repent? Talikuran yung kasalanan. At magtiwala sa ating Panginoong Jesus as Lord and Savior. Sabi nga po doon sa sumunod na talata, the testimony given at the right and proper time. Lahat po ng yan na nararanasan natin, maging pangit man o hindi, that's God's perfect timing. Yung tinatawag nating kairos. Yung pagdating at sacrificial ng ating Panginoong Jesus ay hindi random event. Lahat na nangyayari sa atin is part ng plano ng Diyos or His redemption. Kaya nga sinasabi doon sa Old Testament, diba? Yung kahit na napakatagal na po ito, na ang ating Panginoong Diyos o ating Panginoong Kristo ay darating. At dumating siya at the right and proper time. Diba sabi doon sa Galatians 4 verse 4? Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yan. Ganun pong ginawa ng Panginoon Diyos. Time na handa na yung mundo para tanggapin siya. From the first time, dumating yun. That is a perfect time. Sabi nga, perfect lagi si Lord. Hindi siya nauuna, hindi siya nahuhuli. He is perfect. Kaya lahat ng pangyayari sa atin, lahat yan, may kaakibat na plano ang Diyos. Kaya nga, laging sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko. And that's God's sovereignty and wisdom. Yan ang pag-aari ng Panginoon Diyos. Yan ang kanyang kapangyarihan. Kasi gusto ng Panginoon Diyos na maranasan natin yung kapangyarihan niya, yung lakas na nagmumula sa kanya. At that is God's wisdom. Na kung minsan nakala natin tayo na yung pinakaaba, pero ipinapakita dito yung sovereignty at wisdom ng Lord sa ating lahat. Sabi nga, orchestrate niya yung mga event sa history para ihanda yung daan para sa pagdating ng ating Panginoon Diyos, ating Panginoon Jesucristo, at para i-offer ang salvation na ngayon ginagawa natin, yung kaligtasan. Mga ba mahalaga? Mga material things sa buhay natin o itong regalong handog ng Diyos? Pinapakita na kontrolado ng Diyos ang lahat at yung plano niya magpe-prevail. Kaya mo ba siyang purihin? Kung tayo sa tingin ng iba, minsan ay parang tila hindi pumapabor sa atin pangyayari. Kaya ba natin siyang purihin at isigaw sa mundong ito? A testimony to God's character. Yan po ang gusto ng Panginoon. Yung testimony natin. Kung gaano kabuti ang Diyos. Minsan, di ba? Parang minsan naisip natin, ba't ako nasiraan? Yung pala merong nag-aabang na aksidente sa harapan natin. Pero yung pala, minsan, bakit nangyari ito? Yung pala, may purpose ang Diyos sa taong yun. Yung buong proseso mula sa promise ng Messiah hanggang sa fulfillment sa ating Panginoong Jesus ay testimony sa faithfulness, love at justice ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga, yung truth na one God, one mediator, dito sa ating tinatalakay ngayon sa 1 Timothy 2:5-6, hindi lang po siya isolated concept na makikita natin. Ito ay constant theme na makikita sa buong Bible. Okay, explore natin kung paano sinuportahan at nagliwanag ang Old and New Testaments yung core truth na to. Okay, sa Old Testament,
nakita natin, ano nga ba itong Old Testament? This is only a shadow ng portion ng and foreshadowing ng sabi nga yung sacrificial system. Yung sistema ng pag-sacrifice sa Old Testament na may animal offerings, di po ba? Para sa kasalanan at temporary symbolic ng pagtakip sa kasalanan. Kaya nga everyday nag-aalay, every year nag-aalay ang mga tao noon. No? Ito ay foreshadowing ng ultimate sacrifice na inoffer ng ating Panginoong Hesus. Ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga doon, di ba, sa Hebrews 10 verse 1 to 4, para makita po natin itong Holy of Holies na ito at yung holy place na ito. 1. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inialay taon-taon. 2. Kung napatawad na nga ang mga lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sanang dapat alalahanin at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. 3. Ngunit ang mga alay na ito ay nagpapagunita sa mga tao sa kanila sa kasalanan sa taon-taon. 4. Sapagkat ang dugo ng toro ang mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Amen. So yan po yun. Parang practice lang. Foreshadowing lang po yun. Di ba? Para sa boxing, di ba? Nagsha-shadow boxing ka. No? Parang ganun po yan. Foreshadowing lang yan ang tunay na labanan. Kaya nga, ipinakita po dito yung need para sa perfect at permanent atonement na kailangan ng one-time sacrifice. At yan po yung ginawa natin, Panginoong Jesucristo. Dito nagpapakita yung priesthood. No? Yung mga priest sa Old Testament nag-act as mediator sa pagitan ng Diyos at ng tao. Nag-offer ng sacrifice at nag-intercede para sa kanila. Pero yung mga priest na to, makasalanan din. Kailangan din po nila mag-offer ng sacrifices para sa sarili nilang kasalanan. Yan po yung makikita natin doon. Patunay po niyan doon sa Hebrews 7 verse 27. Hindi siya tulad ng ibang pinakapinunong pare na kailangan pang mag-alay ng handog araw-araw. Unay para sa sariling kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito ay magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Amen. Okay? So, one-time sacrifice. Ang ating Panginoong Hesus as the great high priest, mas superior sa Levitical priesthood. Yun pong mga ginagawa natin na ganung klase. Kung naniniwala tayo sa ganun, tawag po doon Levitical priesthood. Pero napagtagumpayan na po ng Panginoon. Sabi nga, superseded na po yun. Dahil walang kasalanan ng ating Panginoon Jesucristo. Nagpapatunay na yung offer na yun ay perfect sacrifice. Tingnan po natin yung Hebrews 4 verse 14 to 15. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapinunong pare na pumasok sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Yan. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Nandun siya ngayon sa kalangitan. He is our mediator. Kaya nga pag nananalangin tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, He mediate. Minsan nagkakamali tayo sa pananalangin, He mediate sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya mapapansin natin, ang response ng pananalangin natin minsan hindi nangyayari kasi alam ng Panginoon Diyos mapapahamak tayo. Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. He mediate to us. Kaya nga po yung prophecy ito of the Messiah. Sabi nga maraming prophecies sa Old Testament na nagsasabing na darating yung Messiah na parehong king and suffering servant. Magdudusa siya. Ito na po yun. Natutubo sa mga tao sa kasalanan nila.
Hindi na natin babasahin, pero ibibigay ko po sa inyo yung Bible chapter po na yan. Basahin po ninyo yung buong Isaiah 53 at yung Psalm 22. No, take note nyo na lang po. Isaiah 53, buong chapter, at Psalm 22. Yan po yung nagpapakita for self-explanatory ng sinasabi natin. Dito makikita natin na natupad yung mga prophecies na to sa ating Panginoong Jesucristo. That Old Testament, ito po yung patunay. Sabi nga, ito yung resibo. No? Kahit mapunta man tayo sa Senate hearing or sabi nga ay plenary ng congressional, no? May resibo. Bakit nakasulat? May ebidensya. Yan po yung ebidensya na mayroong nagtala 2,000 years ago, isinulat at pinatotohanan na nagpapakita ng fulfillment ng ating Panginoon Diyos. At ito yung covenant relationship. Yung covenant relationship ng Diyos sa Israel na ginawang through Moses, sabi nga ay base sa obedience sa law. Pero sabi nga, paulit-ulit na sinira ng tao yung covenant na yan. At ipinakita na hindi nila kayang sundin yung perfect standing ng Diyos. Doon ipinakita ng Panginoon Diyos na hindi natin kayang mag-isa. Dito lumabas yung need para sa new covenant na base sa grace through faith sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin yan doon sa Jeremiah 31, verse 31 hanggang 34. 31. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Juda. 32. Ito hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. 33. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. 34. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Amen. So that is the church age. And that is the new covenant na ating pinag-aaralan. The New Testament's affirmation and amplification. Kaya po binasa natin sa Amplified. Kaya nga, sinabi ng Panginoon Jesucristo, di ba? Sa John 14 verse 6, no? Ano sabi niya doon? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po yung pagtupad to sa Jeremiah 31, verse 31 to 34. Jesus' own words. Ito yung pinaka-direct na affirmation ng unique role ng ating Panginoong Hesus nang galing mismo sa kanyang bibig. Sabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi na ating Panginoong Jesucristo. Wala nang ibang daan papunta sa Diyos. Doon nakita natin yung prominent intercession ng ating Panginoong Jesucristo. Tunghayan natin yung Hebrews 7 verse 25. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Amen. Kaya nga pag lumapit tayo sa Kanya, nakatitiyak tayo sa kaligtasan niya. Yun yung book of Hebrews. Ipinapakita yung superiority ng priesthood
at sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi na ang ating Panginoong Jesus is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Nag-i-intercede siya. Patuloy pa rin tayo nagkakasala, di ba? Pero He intercede to us. Kaya nga, when we feel na nagkakasala tayo, immediately, nagko-confess tayo. We repent. Pinagsisisihan natin. And that is God's motivation love. Di ba? Sa Romans 5:8, sabi nga doon, di ba? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya nga, kahit na tayo'y makasalanan pa, di ba? Namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Doon nagsimula. Nung simulang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo dahil nandun yung pagtubos, redemption. Kaya nga, di ba? Sa ibang translation, sabi doon, but God demonstrate His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Pinapakita po nito yung driving force sa likod ng plan of salvation ng ating Panginoon Diyos. Yung boundless love niya para sa atin, para sa tao. Pinapaalala po dito ng ating Panginoon Diyos na yung anak niya, no, ay namatay para sa atin. Hindi dahil deserve natin, pero dahil mahal niya tayo because of love. Kaya kung iniisip natin hindi niya tayo mahal, ibibigay ba niya yung anak niya para sa atin? Na kung minsan maranas tayo ng mga pagsubok na hindi maganda sa buhay natin, iniisip natin hindi na tayo kaagad mahal ni Lord, nagkakamali po tayo. Ang pagmamahal ng Diyos ay pakikita niya sa iyo in different ways. Sana imulat mo yung mata natin. Imulat natin yung mga mata natin sa mga bagay na ginagawa niya, hindi ito sa mga bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Dahil in spite of lahat ng masamang nangyayari sa atin, may pangakong kaakibat ang Panginoon Diyos. Meron siyang restoration. And makikita natin yung reconciliation and the mission nating mga mananampalataya. We are all on the mission. Para tayong si James Bond na meron tayong mission sa mundong ito. 2 Corinthians 5 verse 18 to 19. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi kaaway, at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. 19. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na ang kanilang mga kasalanan, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Amen. Ikaw ba ay kabilang din sa mission na ito? Na ipakalat sa mundong ito na once natanggapin natin ating Panginoong Jesucristo, ay mapababilang din tayo sa family of God. Sabi nga, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. The God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Pinapaliwanag po dito yung resulta ng mediation ng ating Panginoong Jesucristo. Reconciliation sa Diyos. At yung responsibility ng believers na i-share yung message na to sa iba. Kaya nga, may mission ka. Pero may ilang misconception na nagpapagulo sa pag-intindi ng tao
sa role ng ating Panginoong Hesus as mediator. No? Una, sabi nga, yung pagiging mabait na tao, sapat na para makapunta sa heaven. Ang katotohanan po niyan, kahit maganda na maging moral, hindi pa rin sapat ang salvation na ito. Sinasabi po sa Bible na lahat ng nagkasala ay hindi umabot sa glory ng Diyos. Romans 3 verse 23. Alam naman po natin yun. Yung good deeds natin, huwag na po natin basahin. Alam na naman po natin yun. Yung good deeds natin ay hindi kayang burahin yung kasalanan o i-earn yung favor ng Diyos. At ang salvation ay gift ng grace na natanggap natin sa pamamagitan ng faith sa ating Panginoong Kristo. Ephesians 2:8-9 na lagi rin nating nababasa. Ang good works ay result ng salvation, hindi paraan para makuha yon. Sabihin, kung alam mo naligtas ka, magre-result ito ng good works. Kung alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos, magre-resulta ito ng good works, hindi pagyayabang. Meron din naman pong iba na sabi nga, may ibang daan papunta sa Diyos. Gaya ng true saints o yung mga santo-santo, yung mga ribo-ribulto, no? Ibang religious leaders o pwedeng sabihin natin, sige, pag-pray naman ako ng ibang ng leaders na ito o personal na spiritual experiences, no? Minsan, ay, naranasan ko yung maslay o ito pa man, naranasan ko yun. Ligtas na ako. The truth, sinagot ito nung kaninang binasa natin o nung ating talata dito sa 1 Timothy 2 verse 5 na nagsasabi na the only one mediator, sino yun? Ang ating Panginoong Kristo. Kung sasabihin natin na may ibang daan papunta sa Diyos, binabawasan natin yung unique at sufficient sacrifice ng ating Panginoong Kristo. Sabihin, kung dadaan ka doon sa ibang mga santo, halimbawa, pangalan natin ay si Saint Winnie, no? Huwag na natin banggitin yung at ayaw naman natin sa kasaan yung pananampalataya ng iba. Pero ito yung sinasabi ng Biblia. Kung ginawa nating yung ginawa nating Diyos, although we are all saints, ano? But kung ginawa natin siyang Diyos, no? Parang mas nakihigit sa atin. Ito yon. Ibig sabihin, binabawasan natin yung glory ng para sa ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Kristo lang ang may authority at power para mag-represent sa atin sa Diyos. Wala nang iba. Minsan inisip din natin ito. Misconception number 3 tayo. Busy masyado ang Diyos para intindihan niya yung problema ko. Dahil ang ating Panginoong Hesus yung mediator natin at high priest natin, hindi lang niya binayaran yung kasalanan natin, kundi patuloy siyang nag-intercede para sa atin. Nabasa natin yan sa Hebrews 7:25 kanina. Naintindihan ng ating Panginoong Kristo yung weakness at struggle natin dahil naranasan niya yung bilang isang tao. Hebrews 4 verse 15-16. 15-16. Ang ating pinakapinunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng pinakamahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Yun po yun. Pwede tayong lumapit sa throne of grace na may confidence. Alam natin na naririnig niya tayo na nagmamalasakit siya. Yun po ang katotohanan. Misconception number 4. Dahil namatay ang ating Panginoong Hesus, for all saved na ang lahat. Hindi po yan totoo. Yung phrase na for all ay tumutukoy sa availability ng salvation. Yung offer na ibinigay sa lahat, pero dapat tanggapin personally sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus as Lord and Savior. Diba? John 3 verse 16, Romans 10 verse 9 up to 10. If you confess, if you believe, yan ang sabi ng talata. Doon lang natin mararanasan at masasabing tayo ay ligtas. Naniwala tayo sa Kanya ng buong puso at sumusunod sa Kanya. We confess in our lips
Hindi po ipinipilit ang salvation. Free gift na kailangang willing recipient. Hindi rin dapat ipanakot kasi kinakailangan maunawaan po ng tao. Misconception number 5. Kailangan ko munang ayusin yung buhay ko bago ako lumapit sa Panginoong Hesus. The truth, parang sinabi mo na kailangan mo munang maging tuyo bago ka maligo. No? Bakit? Ang ating pong Panginoong Hesus ay dumating para iligtas yung makasalanan. Hindi yung perfect na. Tinanggap niya tayo kung sino tayo. May flaws at imperfections. Sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoong Diyos, nagbabago tayo. Binibigyan niya tayo ng power para mamuhay ng kalugod-lugod doon sa Kanya. Kaya nga, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating buhay sa ngayon? Ano nga ba ang pag-intindi natin dito sa truth na from separation to salvation, the mediator's role? Sabi nga, ito po yung hope sa mga walang pag-asa. Ang pag-alam ng ating Panginoong Hesus, yung mediator na nagdadala ng hope sa mga nawawala, broken o hiwalay sa Diyos. Pwede tayong magtiwala na through Him, makakahanap tayo ng forgiveness, healing, at restored relationship sa Diyos. Ikalawa, purpose and meaning. No? Ang pagkilala na reconcile tayo sa ating Panginoon Diyos through Christ, ito po yung nagbibigay sa buhay natin ng purpose at meaning. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin na nabubuhay muli. Basahin po natin yung 2 Corinthians 5 verse 15. Napantay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen. Yun po ang role natin. And that is the truth. Ikatlo, gratitude and worship. Ang pag-intindi sa ginawa ni Jesus para sa atin. Dapat punuin yung puso natin ng gratitude at dalhin tayo sa worship. Sa kanino? Sa Kanya. Let's worship Him. Pinapakita natin yung gratitude natin sa pamamagitan ng words, action, at attitudes natin. Tandaan natin, hindi natin kaya magtago sa Panginoon. Kaya nga when we worship Him, no? Kausapin natin siya. Minsan, kahit nagtatampo ka, kausapin mo siya. Galit ka, kausapin mo siya. Harapin mo ang Diyos dahil hinaharap ka niya. Kaapat, boldness sa prayer. Dahil ang ating Panginoong Hesus, yung mediator natin, pwede tayong lumapit sa Diyos directly sa prayer na may confidence at boldness. Binasa natin yan kanina doon sa Hebrews 4 verse 16. Hindi naman natin kailangan ng intermediaries o religious ritual. Hindi po natin kailangan. Direct, up to now, kahit ngayon, pwede mo sabihin sa Kanya. Ano pa? Magkaroon po tayo ng passion for evangelism. Kung naniniwala talaga tayo na si Jesus lang ang daan patungo sa salvation, mapipilitan tayong i-share yung good news na to sa iba. Maging motivated tayong lumapit sa mga hiwalay sa Diyos na ipinakikilala as Savior. At ito yung dahilan kung bakit tayo nag-share ng Word of God. Kung bakit natin itong ginagawang devotion na ito. To share the goodness of God. Ika-6, transform and holiness. Habang lumalago yung relationship natin sa ating Panginoong Kristo, mababago tayo. Bibigyan tayo ng Holy Spirit ng power para mamuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Na may love, joy, peace, and patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Yan po yung sinasabi doon sa fruit of the Spirit sa Galatians 5:22-23. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. At sa bahaging ito, patuloy po tayong panghawakan ng salita ng Panginoon Diyos. Na dati tayo ay hiwalay, ngayon tayo ay mga ligtas. Ligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo. Naniwala tayo na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, again, sa aking pagtatapos ay gusto ko namang
pakinggan naman po pala natin ang reflection ng aking behalf, no, para po sa ating pinag-aralan ito mula sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 hanggang 6. God's morning. Muli mga kapatid. Napakaganda po nitong ating napag-aralan ngayon sapagkat ito ay personal nating naunawaan at personal nating devotion din sa ating Panginoon. Sapagkat kailangan nating maunawaan kung ano ang sakripisyong ibinigay at gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin, ibinigay sa atin ng Diyos ang pinakamataas na pagpapahayag ng pag-ibig para sa ating mga makasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sarili niyang anak ni si Hesukristo. Dito po ay nagpapaalala sa atin na ang pagkilala sa kaisahan ng Diyos, dapat po nating tandaan na mayroon lamang iisang Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran. Ang lahat ng ating pagsamba at debosyon ay dapat nakatuon sa Kanya lamang. Hindi po tayo dapat sumamba sa mga imahe, sa mga ginawa ng tao sapagkat ang Panginoong Hesus lang, si Hesukristo lang po ang tanging mediator niya sa atin at sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng papel ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat po nating pahalagahan ang papel ni Hesukristo bilang ating tanging tagapamagitan at tagapagligtas. Sa pamamagitan po niya, tayo ay may direktang ugnayan sa Diyos. Sa Diyos Ama, dapat nating ipanalangin at hingin ang Kanyang patnubay sa lahat ng ating mga ginagawa. Dapat din po tayo magpasalamat araw-araw sa sakripisyo ni Hesukristo. Ang Kanyang kamatayan ang nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan at nagbubukas ng daan para sa buhay na walang hanggan. Ito pong ating mga napapag-aralang ito sa ating morning devotion, sa pag-attend sa church at sa mga Bible study. Dapat po nating ibahagi sa iba bilang isang tagasunod ni Kristo. Tungkulin po nating ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan sa iba. Dapat po nating ipaalam sa kanila na tanging si Hesukristo lamang ang daan patungo sa ating Diyos at tanging pag-asa sa ating kaligtasan. Huwag po nating kakalimutan na napakahalaga po ng sakripisyong ipinagkaloob sa atin na Hesukristo upang tayo ay maligtas. Sabi nga po na pag-aralan natin kanina na sa halip na tayo ang ipako sa krus ay hindi po ginawa ng Diyos yon sa atin, kundi yung Kanyang kaisa-isang anak ang ibinigay niya sa atin upang tayo ay maligtas. Kaya wag po natin kakalimutan na tanging si Hesukristo lamang at wala na pong iba. Hindi po yung mga imaheng ginawa ng tao, hindi po yun makakapag-save sa atin, kundi si Jesus Christ lang po ang mamamagitan sa atin at sa ating Diyos. So yun lamang po. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Happy anniversary ulit sa aking asawa. God bless po. Amen. So, happy anniversary din sa iyo. At tungo naman tayo sa aking mga partner, sa ating mga partner online. Tayo po ay pinangunahan dito sa ating comment section. No? Pinangunahan tayo dito ni Pastor Ape Artiliaga mula dito sa San Pablo. At batiin natin ang Andal Artiliaga family. Yan. Sama po natin. At sinundan po yan ni Nay Edna Arocena from Liliw, Laguna. Mula po sa Arocena family. Yan. At sinundan din po yan ni Nay Gori, no? Yan. Bonaluz, no? At ito, sama rin natin ako, aking Kuya Chris. No? Yan. Salamat po. Ay, si Ate Marta pala ito. Praise God, no? At yan. Hopefully ay makakuha na ng oxygen. Okay? So, anyway, yan.
nakausap ko na nga pala dyan, no? Sorry, no? Nagamit to. Pero, nakausap ko na po dyan kung matawagan po ni Ian si Gio or si M. No? Pwede na pong pick upin yung oxygen ni Kuya Chris. Yan, okay? So, yan. Dito kasama rin po natin dito mula sa Pampanga, si Ate Cindy Mercado. At ganun din aking magandang nanay, syempre, si Corazon Cano Mercado. Yan. Batiin natin ang aming buong angkan. Yan, salamat. Good morning everyone. Kagalingan, no? Yan. Pag-iingat. Yan. Yan, prayer ni Ate Gori, no? Yan, kay Pastor Ed, Kyle, Casey, at sa lahat. Yan, sabi nga, no? Kasama rin natin si birthday girl. Nag-celebrate po kami ng birthday ni Nay Winnie sa church kahapon. Yan, si Nay Winnie Patual mula po dyan sa Villa Escudero. At syempre kasama natin ang aking utol. Yan, si Brother Rolly. Yan, Malasmas Bombani. Yan, kasama rin natin sa mapagpalang umaga sa iyo kapatid. Yan, God's morning sa ating lahat. Yan, pag-iingat. Yan, sa malayong lugar na pamangkin, sabi nga ni Gori, yan, pagbati sa lahat ng pamilya. Yan, siyempre kasama rin natin si Sister Marife, yan, Bunalos, mula dyan sa Dubai, no ho. Yan, paalala, may Bible study ulit tayo mamaya, no? Break lang. Tayo nasa 1 John, chapter 2 na po tayo. Yan. Okay, yan. At kasama rin natin ang aking kapatid, si Caroline Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. God's morning. Yan, kagalingan, sabi nga ni Maria Banalos, ni Ate Marta, at ni Kuya Chris. Yan, amen. Okay? At yan, kasama rin natin mula sa Bacolod City. Itong si Kuya George, no? Aking Kuya George Pios. At itong mula naman dito sa San Pablo City, syempre ang aking ate, no, batiin natin ang Azucena Tanyo family, kasama natin si Ate Carmeline Tanyo at ang buong Tanyo family. Kagalingan po na Ate Marta, yan nabanggit na natin kanina. Ayan, dalangin Mortel, Lord, nawa po ay yung kalooban mo maging maayos ang bansa. Yan, okay. So praise God, salamat sa iyo Ate Gori. Yan. Sino pa ba? Yan, ito. Sabi ni Negori, Lord, maraming salamat po kahit halos nawasak ang kusina namin dahil sa bagyo. Salamat po sa pag-iingat sa amin. Amen. Praise God. Okay. Pag-iingat po sa mga kapatid. Yan, okay. I follow Jesus, sabi nga ni Nay Winnie. Amen. Okay. Sino pa ba? Yan, nandito na. Siyempre, yan, kasama rin natin si Ate Nela Nonoso. Ayan. Ay, salamat po sa pagbati ninyo. Yan, ano ho. Siyempre, binabati ko rin ang aking pamilya ng aking asawa at aking asawa. Kahit kasama ko na, ano. Nandito kami. At salamat sa Panginoon. Isang kagalakan po na may 28 years na ho kaming kasal. No ho. At sa biyaya ng Panginoon ay katuwang ko pa rin po ang aking asawa paglilingkod sa Panginoon Diyos. And again, to all, God be the glory. At dahil dyan mga kapatid, dito po tayo magtatapos. At pinupuri namin ang Panginoon Diyos at pinasasalamatan sa aming 28th anniversary ngayong araw na ito. At salamat po sa inyong pakikinig. At tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, ang pasasalamat, papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lang, o aming Diyos na Ama at aming Diyos Anak, O Lord, at Diyos na Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong pangunawa, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng direksyon at tanging daan, O Lord. Pinakita mo sa amin na ikaw ang dapat namin sambahin sa pamamagitan ng paniniwala, Panginoon, sa Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng tunay na layunin at tunay na direksyon sa aming buhay. Marami pong salamat, aming Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pagsamba at lahat ng karangalan, Panginoon, at salamat sa lahat ng kalakasan at pagsasaayos, Panginoon.
We truly believe, O Lord, na ang lahat ng ito ay meron kang layunin. Bigyan mo kami ng kalakasan sa tuwing kami ay nangihina. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang desisyon at direksyon sa lahat ng aming iniisip. Salamat, Panginoon, Lord, na Panginoon kami ay nakalalapit. Dahil ikaw ang mediator namin, Panginoon, kami po ay nakababanggit, nakalalapit sa iyo, nakadudulog sa iyo sa lahat ng aming nararanasan, nararamdaman, Lord, at ikaw ang nakikinig, Panginoon, at nagtutuwid, nagbibigay ng knowledge and wisdom sa lahat ng aming pagkaunawa. Kaya, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming paligid, bigyan mo kami ng kaalaman, O Lord, upang maunawaan namin at patuloy na magpasakop, sumamba, at magpuri sa iyo lamang. Again, O God, O Lord, sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayon, O Lord, at mga sitwasyon, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang kagalingan, especially kay Kuya Chris, kay Ate Marta, at sa sitwasyon ng pagkawasak ng kanilang bahay dahil sa bagyo. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, your favor, O Lord, na ikaw ay maghari at patuloy, Panginoon, na nagtitiwala kami sa iyong divine, O Lord, appointment, O Lord, divine intervention, divine, O Lord, na pagkilos, Panginoon, sa mga imposible at hindi namin kayang isipin. You are an extraordinary God, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kalakasan na ipagkakaloob at pinagkakaloob sa bawat oras at tuwing na ito. At patuloy namin idinadalangin ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Okay, so mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Umabol si Naywini, lubos na kagalingan ni Chakinay. Amen. Okay, God bless everyone.